Moss Motovlog. Kung ang Honda naglabas sa Vietnam ng bagong-bagong Winner R, ang ano naman, Kawasaki, Modenas, naglabas din ng kanilang pambato, ang Z15 GT. Sa Vietnam rin yan. At ang latest nga na inilabas is yung sa Indonesian market na Raider 150 Pro. Hindi ko pa nakikita nahanap ko pa. So naglabas na yung tatlong malalaking brands na yan. So si Yamaha na lang iniintay natin. So good news mga bossing, mukhang maglalabas din po si Yamaha na kanilang panlaban, pambato, para makumpleto na ang The Big Four. Puro mga bagong underbone ilalabas nila. Okay mga bossing, magandang balita bago tayo matulog ngayong gabi na to. Pag-usapan natin yung bagong ilalabas ng Yamaha. Actually hindi naman siya bagong-bago, no? Ibigyan ko kayo ng idea kasi mayroong kumakalat na photo litrato sa internet ngayon na kung saan nagte-test drive ang Yamaha ng kanilang motor. So pagka ganito kasi, pag tinitest drive yung motor, ano, tinitesting at nakita mo sa kalsada, pagka ganito ano na, gumagawa sila siguro ng isang video o audio visual video presentation para sa kanilang bagong papalabas na mga motor. No, ganyan yan parang sa Winner X, 'di ba? Nakita natin na tinitesting sa Marilaki bago ilabas. So ganun yon. So dito nga sa Vietnam may kumakalat na litrato na kung saan itinetesting nga ito. At kung papansinin natin sa itsura at litrato, kapansin-pansin sa signal light pa lang, alam na natin signature ng Yamaha yung mga ganitong forma, di ba? Underbone na upright position. Siyempre pag underbone tas upright position, maganda pang long rides yan. Patok sa atin yung mga ganito. Pero kung titignan mo sa headlight, so pagka ganitong headlight mga bossing, parang iba siya, no? Kasi actually yung ganitong headlight ng sniper o MX150 sa ibang bansa po kasi ito yung nilabas Sa atin sa Pilipinas yung ganitong headlight hindi nilabas to. Ang lumabas kasi sa ating mga sniper series yung MX135, din yung mga nauna. T135 nga kung tawagin sa iba yan. Tapos sinundan po yan ng Sniper 150. Tapos ng Sniper 150 ginawang 155. So mga 5 taon na rin mula nung nagpalit sila ng version, at ngayon na lang uli magpapalit ng bago. Pero this time 155cc pa rin ang gagamitin nila, pero sa ibang kaha naman. Ano? Nagets nyo po? Nagets nyo? Sa ibang kaha. So ayon sa mga kumakalat na litrato at mga screenshot din ng mga pag-uusap ng isang Yamaha source, na kung saan isang 150 na kaha ng MX ang gagamitin para ikabit naman yung makina ng 155 na sniper, kung anong meron ngayon, na meron VVA 155cc na, tapos lahat ng specs na magaganda, ABS nandun na. Pero ang kaha na gagamitin is yung sa MX King 150 na matagal na rin po nirelease yun, no? Matagal na rin yun. Kumbaga ibabalik lang nila yung dating disenyo ng fairings, pero ang makina naman yung latest na makina ng sniper ngayon. So yun ang aabangan natin na ilalabas, no? Ayon sa mga nakikita natin, ito po yung talagang MX150 na kaha sa ibang bansa inilabas. Pero yung ganitong fairings na design ng headlight mga bossing, hindi pa po ito nilalabas sa Pilipinas, no? Sa ibang bansa po yan nilabas. Ang inilabas sa atin yung Sniper 150 na ang headlight niya is parang pahaba lang na gano'n, isang diretso. Ito kasi medyo pasingkit ng konti sa pinaka headlight. Pero yung sa body fairings, yung turning lights, parehas lang ng Sniper 150 natin at yung sa ibang bansa na MX 150. So yun ang aabangan natin. Malamang sa malamang nito, baka habulin nila yung holiday season. Mas maganda kung may habol yan para syempre sa sales, diba? Mas maraming pera tao nun. Syempre alam niyo naman, pagka nilabas sa ibang bansa, nauuna talaga yan sa ibang bansa, nagre-replicate din yan papunta sa atin sa Pilipinas. Yun yung mga possible na dalhin
So siguro dadalhin yan. Kung lalabas man yan ng bago magkatapusan ng December, mga next year na po papasok sa Pilipinas to. O kaya naman 3 araw lang nasa Pilipinas na. Maaari yun kasi yun ang ginawa rin ng Suzuki, di ba? Naglabas sa Indonesia, tapos mga 3 araw lang meron na pala sila ng meron na pala sila. Kumbaga inuna lang nila sa Indonesia kasi doon talaga ginagawa yung nandun yung mga designer Tingnan naman sa presyo, syempre ganun pa rin naman ang presyo nito. Hindi naman magbabago ng masyadong malaki yan, konti lang. Taon-taon naman po kasi nag-iiba ang presyo ng motor. So magdadagdagan lang yan ng mga 3,000, mga ganun lang yan. Pero sa disenyo mga bossing, kung ano yung meron tayong sniper ngayon, maaaring mapalitan na yan ng bagong sniper na paparating, na ang kaha is galing sa MX-150 at yung makina naman at yung features galing sa Sniper 155 na kung ano yung meron tayo ngayon. So nag-gets nyo po, yun ang mangyayaring transition ngayon dito sa Yamaha Sniper, na tingin ko magkakaroon ng mas maganda o bagong appeal na naman ng Sniper pagdating sa mga underbone 150cc class. At syempre mas maganda kung marami tayong kulay na pagpipilian, hindi lang kulay blue. Pero ayon sa nakita natin sa mga photos, meron siyang kulay puti, itim, asul, di ba? Yun yung mga pagpipilian natin. So ayos na ayos.